Magandang umaga po, pakitayo uli kayo sa pagbigay galang salita ng Panginoon. 1 Chronicles chapter 16 verse 29. Ayan na po yung ating paksa, worship the Lord in the beauty of holiness. Okay, tingnan natin po, sa English po natin tingnan. Muna. Okay. Basahin muna natin Tagalog. Inyong ibigay sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Mangagdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Sa English, okay, may Bible. Ito ang sabi ng Bible, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Tayo pa mag-pray, Panginoon. Ang iyong salita ay napakaganda. Lalo kung ito ay magaganap sa amin. Naway maganap ito, lalo ngayon sa panahong ito. Na kami nasa iyong presensya. Kabagan niyo kami at patawarin, pagpalain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun po ang sabi ng talata, yung pahuling bahagi, inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Sa English, ito pong lahat na ito, give unto the Lord the glory due unto His name, bring an offering, and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ang context, mga kapatid, dito, ang chapter 16. Ito po yung pag-awit ni David sa Diyos at yung content ng kanyang inawit. Na kung saan dito natin kinuha yung isang bahagi na laman ng kanyang awit ay worship the Lord in the beauty of holiness. At siya napaawit, ako pa iniwala siya umawit sa Panginoon dahil masaya siya sa Panginoon. Ano? Kasi ang konteksto po nito ay dinala ni David ang Ark of the Covenant sa, kung kami sa Jerusalem, pero ang una nilang tikada ay Sala. Bakit? May namatay si Uza. So, hindi pala basa-basa lapitan, pwedeng galawin ang Diyos. Hindi ka talaga pwedeng humarap sa Diyos ng basta. Kaya, worship God in the beauty of holiness. Natakot nga siya doon, paano gagawin? Kaya nung siya, ulitin niya ulit, para dalhin, itinigil muna siya sa lugar at habang naandun ay pinagpala yung lugar na yon, dinala uli, sinabi niya sa sacerdote, kayo ay magpakabanal at kayo ang magdadala ng Ark of the Covenant. So, nadala ho ng ayos. So, madaling sabi, mga kapatid, ang pagharap talaga, ang pagtanga ng Ark of the Covenant during those days ay hindi basta. Actually, ang seraphim hindi basta nakakaharap ng mukaan sa Diyos. Hindi lang matitigan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng tratuhin na kung ano lang yung laman ng ating isip. Siya'y higit sa ating inaakala. Ano? So ngayon, nung madala niya ito, ay siya'y natuwa. Actually, mapapansin natin doon sa verse 15:28, thus all Israel brought up the Ark of the Covenant of the Lord with shouting. Ang galak, bakit? Wala nang namatay. Ibig sabihin, accepted na sila. And with sound of the cornet, and with trumpets, and with cymbals, making a noise with psalteries and harps. Kaya mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay maging sa pag-awit, dapat ay masaya.
Kaya sabihin ko sa inyo, wala tayo sa purinarya. Tayo ay nasa pagsamba. Amen? Ngayon, hindi naman yun ang ating tutok-muin. Atin lang sinisiwalat yung konteksto. Okay. Ang sabi talata, give unto the Lord. Yung salitang give unto the Lord, the glory due to His name. The glory, the word glory. Ang ibig sabihin po niyan ay weight. Hindi yung weight na inaantay. Yung weight, bigat. Timbang. Ang ibig sabihin niyan ay only figuratively in a good sense. Ibig sabihin, hindi naman talaga ito yung bigat, kundi ang Diyos talaga ay mabigat ang dating. Kung siya ay titimbangin, dapat siya ang pinakamabigat sa ating buhay. Poging boyfriend na unbeliever o si Kristo? Dapat mas mabigat si Jesus. Amen. Amen. Sino mas mabigat? Poging unbeliever o si Jesus? Alin ang mas mahalaga? Alin ang mas malwalhati? Alin ang mas maganda? Si Jesus o yun? Mga kapatid, pag sinasabing give to glory, sabi, give unto the Lord the glory due. Hindi corrupt, due. PB, hindi PB. PB, come on, PB. Due, corrupt. 7-Eleven, corrupt. Magdadice ako natin dati. Pag sinabing due, 4. Tama ba yung tatay? Yung due, di ka 4. Okay. Pag sinabi dito, yung karapat-dapat. Tama? Ibig sabihin, pag nakakita ka ng mayor, abay, saluduhan mo siya bilang mayor. Tama? Pagkaharap mo ay senador, abay, saluduhan mo siya bilang senador. Tama ba? Ay kung kaharap mo si Bongbong, abay, saluduhan mo siya bilang president. Ay ano naman ang dating ni Jesus? Dapat kung ibinibigay natin ang galang sa Pangulo, binibigay natin ang galang sa senador, ginagalang natin ang galang sa mayor, paano natin igalang ang Diyos? Dapat siya yung may mas mabigat. Alin ba mabigat? Iba na nabigat sa inyo. Okay. Worship, give unto the Lord the glory due unto His name. Then yung worship, pag sinabing worship, ito po yung prostrate. Ang ibig sabihin niyan, yumuko, magpatira pa. Alam mo, pagka ang Hapon nakakita ng pasalubong, kuro-kuro, purubuto, purubuto. Kurikong. Hindi nga nasaluto, nagalang. Kaya mga kapatid, tayo ay gumalang sa Diyos. Amen? Let us give our respect due to His name. Bow, yumuko, fall down, obeisance, reverence. Kaya pinatatahimik natin ating cellphone pagka tayo may worship service na. Part of our reverence. Kaya kung maaari, kapag tayo nakikinig ng mensahe, wala na mapapakinggan kundi boses ng salita ng Diyos sa magitan ng pastor. Ibig sabihin, sa likod dyan, wala nang chismisan. Wala nang bulungan dahil hindi naman ikakasal. Amen? Okay. Pag sinabing Lord, sabi diyan, give unto the Lord. Sino ba itong Lord na ito? Ito yung self-existent or eternal. Ang sinasamba natin ay yung Diyos na hindi tayo ang bumubuhay. Kaya nga sabi ng awit giver of life. Siya ang nagbibigay, pero walang nagbigay ng buhay sa Kanya. Siya'y nabubuhay sa Kanyang sarili. He is the source of all kinds of life, but He Himself is eternal. Wala siyang hanggang buhay. That's our God. Amen? Ngayon, ang sabi, in the beauty of holiness. Ang sabi na pamagat natin, worship the Lord in the beauty of holiness. So, pag sinabi pong beauty of holiness, ito po yung sanctity, consecrated, dedicated, hallowed, holiness, saint, sanctuary. Sambahin ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan.
Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo sasamba sa Diyos, tayo ay dapat ay banal. Ibig sabihin, ang kaaya-ayang pagsamba talaga sa Diyos ay buhay na nagsisikap sa kabanalan. Ang tunay na ganda ay kabanalan. Kasi sabi ng Dalata, worship the Lord in the beauty, ano yan? Of holiness. So, real beauty when it comes to God is not your face. Through your good faces. At ang malupit mo na yan, wala nga nun. Ano? Hindi yun. Ang maganda pala sa Diyos ay kabanalan. Amen? Kaya mapalad tayong walang ganda, at least banal. Amen? Tama ba? Pumugi ka na dito, gumanda ka na dito. Kumusta ang ating puso? Kumusta ang ating buhay? Kumusta ang ating lifestyle? Kumusta tayo ngayon? Ang ating sinasambay banal ay sabi ni talata, give unto the Lord the glory due. Pag sinabing due, yung ukol, yung nararapat. Kung siya'y banal, ay hindi tayo pwedeng sumamba na tayo nasa kasalanan. Tama ba? Hindi talaga tayo magiging kaaya-aya sa Diyos kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan. Dahil sasambahin natin ang Diyos ayon sa Kanyang kalwalhatian. Ang Kanyang kalwalhatian, katangian, ay banal. Mga kapatid, hindi mo kayang maging totoong mananamba na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Ako'y nabubuhay sa kasalanan. So, worship the Lord in the beauty of holiness. Ang kabanalan talaga ang kagandahan sa Diyos. Nakakalungkot ang tao, ang hanap ay happiness, pero hindi ang holiness. Walang tunay na happiness without holiness. Ang tunay na galak ay nasa kabanalan. Tingnan po natin ang verse 11 ng chapter 15, kung di ako nagkakamali. Ito naman ang problema ko. Yan, tama, 11 and 27. Ang sabi po ng verse 11, hanapin ninyo ang Panginoon at ang Kanyang lakas. Kanyang lakas, ha? Amen? Naintindihan niyo ba yan? Saan ba tayo nadepende para tayo maging malakas? Hindi sa pera ang lakas. Si Pablo, hindi mapera yon, pero malakas sa Panginoon. Amen? For without Him, we can do nothing. Ang hanapin lagi natin si Jesus. Bakit? Nasa Kanya ang kalakasan. Wala sa yaman. Wala kung kanino man. Na kay Jesus lamang. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ngayon, tingnan po natin ang verse 27. Andiyan pa ba kayo? Karangalan at kamahalan ang nangasarap niya. Kalakasan at kasayahan ang nanga sa kanyang tahanan. Kalakasan at kasayahan. Nasaan? Ang karangalan, gusto nyo ba yung buhay may dating? Dapat ang Diyos muna malakas ang dating. Amen. Ang buhay na may dating ay ang Diyos unang malakas ang dating. Amen. Ay kung sino pagpapalit natin kung kani-kanino, wala kang dating. Kulang utin ang iyong dating. Mga batid, huwag kayong ma-open sa akin. Ako'y narito para mangaral. Asaba ko kung ako'y hindi mangangaral. Tama? Katulad niyan, hindi naman akin yan eh. Basahin nyo. Basahin nyo. Basa. Karangalan. Karangalan. Dangal. Pagkatao.
mahusay, marangal, na kanino? Nasa harap niya. Ano pa? Kalakasan at kasayahan. Kaya mga kapatid, ang happiness nasa Diyos. Ay iniiwan natin sa totoo na, magkamal ka man ng anumang bagay na sa lupa, pero iniwanan mo ang Diyos, miserable ang iyong buhay. Bakit? Karangalan, kamahalan, ang nangasa harap niya, kalakasan at kasayahan ang nangasa kanyang tahanan. Kaya umatin ka. Lagi ka dapat nasa tahanan ng Diyos. Amen? Are you with me? Kung ikaw ay naghahanap ng happiness, hanapin mo ang holiness. Sapagat nasa Kanya ang kalakasan, karangalan, kamahalan, kasayahan. Amen? Hanapin natin ay lagi magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos sa pagpapakabanal. Huwag ang ating opinyon. Amen? Huwag tayo mabuhay sa ating palagay. Tayo mabuhay sa Kanyang salita. Doon sa 13:9, di ba, nung dadalhin, unang nabigo sila na madala agad ang ark dahil mali ang patas. Hindi priest ang nagdadala. Tapos ay hindi ayos ang buhay. Kaya mga kapatid, mahirap talagang maging masaya na hindi ayos ang buhay. Amen? Ngayon, natalisod yung baka na may lula ng ark. Ang ginawa ni Uza, hinawakan. Bakit? Ang palagay niya, mas matalino siya sa Diyos. Pag hindi ko itinulungan, paano na? Huwag ka mabuhay sa palagay mo. Kaya ng Diyos i-save yung ark of the covenant. Akala ni Uza, mas malinis ang kanyang kamay kaysa sa lupa. Kaya si Uza, tumulong na, patay pa. Bakit? Akala ko Mga kapatid, may salita ng Diyos para tayo mabuhay sa akala. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, sa lahat ng iyong gagawin, acknowledge Him. And we are acknowledging Him the way we acknowledge the Word of God. Huwag yung iyong palagay. Dahil hindi ka mas malinis kaysa sa kaban ng tipan. Hindi ka mas malinis kaysa sa lupa. At hindi ka mas malakas sa Diyos na kaya mag-ingat ng Ark of the Covenant. Isa pang maling akala ay itong si Saul. Nabasa niyo ba si Saul? Kaya ako natutuwa doon sa palabasan ng Bible. Malaking bagay na Pag ako nag-i-explain din, hindi ko na kinakailangan buksan lagi ang talata. Bakit? Pamilyar na rin kayo. Tama mo ba? Natutuwa ko sa merit na sumacho na yata kami. Buhat Genesis, di marami ng hugot yan. Puno na ang Facebook. Amen? Ngayon, sabi ng Diyos, patayin mo ang Amalekites. Kaya huwag niyong iisipin lagi ang Diyos ay puro pag-ibig. Ang Diyos ay nagpapapatay din. Bakit? May mga taong talaga hindi na dapat mabuhay. At kaya ay kinabubuhay dahil ng biyaya ng Diyos. We are worthy of death. That's what the Bible said. Amen? Sa makasalanan natin ito, mahiya naman tayo kung tayo ay nagre-reklamo pa sa Diyos. Ngayon, bilhin, pati sumususo. Lupit ganun Panginoon. Alam mo, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya yung tama. Bakit? Siya'y walang hanggang tama. Tayo laging may tama. At ang sa atin, malaki ang tama. Are you with me? Sabi ng Diyos, pati nasuso, pati mga hayupan. Nag-report si King Saul. Good morning, man of God. Tapos na yung pinagagawa. Pero hindi niya alam, unang kinausap ng Diyos si Samuel. Nang lumo ang Diyos,
kay Saul. Are you with me? Sa totoo mga kapatid, unang kinakausap ang lingkod ng Diyos. Ay dinahilan na lang ni Samuel ano yung mga nag-uugukan? Ano yung mga nag-uugukan yan? Yari yan, inubos yung namin. Pero kami nagtira na maganda para ihandog sa Panginoon. Lean not unto thine own understanding. Minsan, tayo nabubuhay sa ating akala, hindi tuwa ang Diyos dyan. Mas gusto ng Diyos ang pagsunod kaysa yung iniisip. Are you with me? Amen. Lahat ng iyong ipinagkakatwiran na hindi mo nasusunod ang Diyos, you are leaning to your own understanding. But let us worship God due unto the glory of His name. Amen? Tulad ng Israelita. Alam niyo ba ang Israelita? Sabi ng Diyos, bago niyo kubkubin ang Jericho. Ang Jericho ay nababakuran ng katulad ng sa China, ang bansa. At malapad ang pagkabakod. Ayon sa akin nabasa at napakinggan ng mga preacher, ang ibabaw ng wall of Jericho ay kaya ang magkasalubong na 2 truck. So maluwang yon. At ang patas po ng wall of Jericho, kung ito yung isang wall, may kasunod pa nito, may kasunod pa nito, may kasunod pa nito, kababa, matibay yon. Kung matutumbay yun, papagayon, hindi pa loob. Pero nagpadala ang Diyos ng tik-tik ng 12, bawat tribo nagsuko. Pero nag-report yung 10 ng masama, huwag ika nating papasokin, delikado. Ang lalaki ng tao doon, at tingin namin sa aming baalang lang Tapos sila'y baya, talagang kalalaki. Garni, ang laki, garni. Sabi naman ni Caleb at ni Joshua, pasukin natin. Tama ang sinabi ng Panginoon. Talagang, binubukalan ng gatas at pulot. Ang nakita niya, yung salita ng Diyos, hindi yung higante. Amen? Ang nakita niya, yung pangako ng Diyos, hindi yung higante. Amen? At ano sabi ni Caleb ni Joshua? Tinapay lang sila sa atin. Sa mga taong duwag, higante ang tingin. Pero sa taong malaki ang pagtitiwala sa Diyos, tinapay lang sila. Amen? Ay ngayon, na mas nakinig doon sa 10, binaliwala yung ulat ni Joshua di Caleb. Lumaban sila. Napagtalo sila. Di ba? Ngayon, nung sila'y lumaban, natalo sila, nagsisi sila dahil hindi naniwala kay Joshua, ay hindi nagsisi. Lumaban uli at kinuha yung ark. Akala automatic, pag kinuha ang ark, mananalo na. Mga kapatid, hindi automatic na simbahan kahit mananalo ka. May kasigun yan, may katugon yan. Parang liabe. Merong yang 4, merong 8, merong 10, may 12. Hindi lahat ng tornilyo swak sa liabe. Mga kapatid, let us worship God in the beauty of holiness. Kung Lunes hanggang Sabado, rebelde ka, nasa kasalanan ka, kahit nasa loob ka pa ng simbahan, you will never enjoy the very presence of God. Ay meron dito nasimba, pero wala lang. Nothing happened. Natutulugan pa nga ako, sigaw na Why? Hindi lahat ng ulo ng tornilyo ay swak ang liabe. Sabi nga sa inyo, ang riles ay pang train, hindi ang pang barko. Ang kotse ay hindi pang dagat, pang kalsada. Ang barko ay hindi pang kalsada, pang tubig. Ang Diyos ay hindi pang makasalanan. Let us worship God in the beauty of holiness. Are you with me? Amen. Kaya kayo nabubuhay, nanonood lagi sa pornography. How can you enjoy holiness? May kagalit ka, may sama ka ng loob. How can you enjoy the presence of God? Pwedeng nasa loob ka, pero hindi ka masaya. Dahil it's posibleng magkadais sa mag-asaway, walang imikan.
Di ba, Brother Ranel, lakas ang yung ano. Talaga may pag-amen ka na, may pag-ayaw ka pa. Totoo yan sa amin. Ang sabi ni Reuel ay gumaling na. Pero magandang nagsasama na masaya. Kayo ba'y masaya sa Diyos? Totoo yan kung tayo mapagsising kalooban. Mababang kalooban sa Diyos. Amen? Ngayon, sa out of chapter 16, tingnan po natin yung ipe-present natin ng Diyos na holy. Kasi sabi, na talata, worship the Lord in the beauty of holiness. So, ang ating kagandahan na maiaaro sa Diyos ay kabanalan. Ito'y kabanalan ni Jesus na nasa ating buhay. At si Jesus hindi natin inaabuso. Ang biyaya hindi inaabuso. Amen? Ang biyaya ay pagtanaw ng utang na loob, ang sukli, hindi pag-abuso. Ako may ligtas na kahit anong mangyari. Sana nga ligtas ka. Are you with me? Okay, number 1. Tingnan po natin. Tatandaan natin ang topic natin na worship the Lord in the beauty of holiness. So, ang holiness is our real beauty. Amen. Anong maganda dapat sa atin? Anong dapat banal sa atin? Tingnan natin ang verse 10 and 11. Verse 10 and 11. Nandiyan pa ba kayo? Verse 10, 11. Mangagpakalwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak, ang puso niyang nagsisihanap sa Panginoon. So, saan pamaksa natin? Worship the Lord in the beauty of holiness. So let's worship the Lord in the beauty of our hearts. Holy heart. Amen. Alam niyo mga kapatid, sa panahon nang si Saul ay itinakwilan ng Diyos maging hari ng Israel, nagpahanap ang Diyos ng bagong mangunguna sa Israel. At ang sabi niya, yung tao na gagawa ng aking kalooban ayon sa aking puso. Sinugo niya si Isay. Si Isay ba? Isay nga ba? Kay Isay. Ang propeta ay Samuel. Sa kanyang mga anak, doon kukuha ako ng pag-aahari. Nakoy, umaro yung panganay, makisi, pogi. Siguro, porto ang height. Matangkad, gwapo. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya. Hindi siya. Dahil ang tao ay tumitingin sa mukha. Pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Amen? Amen? Ayaw ba ang pagsamba? Worship the Lord in the beauty of holiness. Dapat ang maganda muna ay puso. The heart of the problem is always the problem of the heart. Actually, sa Proverbs, sabi ng Proverbs, are you with me? Ang sabi ng Proverbs 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. Ibig sabihin, ikaw pala ay kung ano ang puso mo. Ang pagkatao natin ay kung ano ang puso natin. Kaya ang pagkatao natin hindi panglabas. Ang ganda ay hindi nakukuha sa ganda ng gayak. Hindi sa kilay na nilagyan ng lapis. Hindi sa nguso na pinapula ng aswete. Hindi sa mukha na kinurkor ng kayuran ng niyog. Ang kagandahan ay yung Diyos ang unang nakakakita na hindi kita ng iyong kadaes. Yan ay ang puso.
Are you listening? For us, what he thinketh, nasabi diyan, for us he thinketh in his heart, so is he. So kaya sabi, worship the Lord in the beauty of his holiness, in the beauty of holiness. Kaya pagdating sa verse 11, ang sabi ayan, sabi ng talata natin, hanapin mo siya ng iyong puso. Ang pagsamba ay hindi panglabas. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso. Puso. Hindi ang Diyos ganyak na ganyak sa magagandang sinasabi mo. Puso ang gusto ng Diyos. Dahil ang puso, yan ako at ikaw. Yan ang nagmamahal sa Diyos. At yan din yung mayabang sa Diyos. Mga batid, bago ka makagawa ng masama, masama muna ang iyong puso. Bago ka nagawa ng tama, tama muna ang iyong puso. Kaya yung laging wala dito, may mas problema ang puso. The heart of the problem is the problem of the heart. Are you listening? Ito ang ating pagkatao. Kapag hindi Kristiyano, anong tingin ng Diyos sa puso ng tao? Kapag hindi pa ligtas, kapag hindi ka pa nagsisisi, kapag hindi ka pa nanampalataya, kapag hindi mo patiyak na ikaw ay palangit, kapag mali pa ang Diyos na kilala mo, ito yung puso mo. Ang sabi ng Genesis 6 verse 5, nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao at ang haka ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Hanggat hindi ka ligtas, walang nakikitang maganda ang Diyos sa iyo. Sa iyong puso. At yamang ang iyong puso, yan ang iyong pagkatao. Tumambling ka na. Magpapako ka pa sa krus. Tumira ka na sa reliyon. Tumira ka na simbahan. Hanggat ang puso mo hindi pinapanganak na muli, walang mabuting na ikita ang Diyos sa iyo. Ano tawag ng Diyos sa Pariseo sa Matthew chapter 23? Para kayong libingang pinaputi. Kayong nagiging maganda sa paningin ng tao, pero ang iyong puso'y masama. Tulad ka lang ng libingang pinaputi. Ang ganda, pero sa loob, kalansay, masangsang, mabaho. Hanggat wala ka kay Kristo, kaya mo lang pagandahin, ay panglabas. Pero ang puso na tinitingnan ng Diyos, masama. Are you listening? Hindi ko ubusin ang panahon ko sa pagbasa ng dami ng talata. Malimit ko niyang sabihin. Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay totoong masama. Marcos 7:21-23, ang lumalabas sa puso ng tao na pakikiapid, hindi pag-ibig, hindi paggalang sa Diyos, hindi pagsamba sa Diyos, hindi paghanap sa Diyos. Ang lumalabas sa puso ng tao, pakikiapid, pagpatay, pagsinungaling, lahat ng kasalanan. Yan ang lumalabas sa puso ng tao. Bakit? Masama ang puso ng tao. Hanggat hindi ka ligtas, ang puso mo hindi bubukalan ng maganda. But mind you, worship the Lord in the beauty of holiness. Kaya walang totoong, walang anak, walang hanggat hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwedeng maging mananamba ng Diyos. Kasi ang puso mo'y masama. Amen? Nasa simbahan na, ang tinitingnan, sino kang maganda din eh? Nasa simbahan na yun. Eh di lalo na kung wala sa simbahan ng baptist. Meron pa namang pagka hindi simbahan ng tunay ng mga anak ng Diyos ang suot hindi mo na, hindi ka na mag-e-effort na tingnan eh. Bakit? Kita na ang lahat. Totoo yan. Totoo yan. Kaya dito mga babae, kung ayaw mo kayong bastusin, huwag kang magsuot ng babastusin. Tama? Ay namang lalaki, ang ganda ng suot, ikaw pa rin ang tangin, abay, problema mo na yun. Amen. Holy heart. Okay. Alam niyo ba mga kapatid, ang puso ng tao ay hindi niya kayang baguhin na bumuti. At ako'y nahihiwagaan din. Bakit? Kailan ko lang ito nabulay eh. Pag nasira ang cellphone mo,
Pag ipapagawa mo, meron lang aayusin na bahagi. O kay sasakyan, o kay TV. Pero babantayin mo pag pinagpagawa ng TV. Kasi ninanakaw. Ngayon, ang puntos ko, may mga taong kailangang paltan lang ng mga, tawag doon? Spare parts ba, tawag doon? Papaltan lang. Pero alam niyo sa tao, hindi ganun ang ginawa. Pinaltan ng bago. Minsan binubulay ko, imposibleng baguhin ng tao ang kanyang sarili. Parang binulay ko, parang imposible din sa Diyos. Bakit? Kailangan niyang lagyan ng bago Ano ba, ang Revelation 21 verse 1, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Hindi ni-repair ang langit. Hindi ni-repair ang lupa. Ang ginamit ng new as in brand new. Yung sinabing ako'y lilikha ng bagong langit, ang ginamit dyan ay bara. Hindi bara. Ibig sabihin ng bara, creating out of nothing. Hindi yan parang ni-renovate lang. Hindi yan parang ni-repair lang. Ba't ba nag-create ng bago? Ibig sabihin, dispalinghado na talaga yun dati. Wala na talaga yun. Laspag na talaga yun. Mind you, hanggat wala ka kay Kristo, laspag ang buhay mo. Dahil lang kasalanan. Nilaspag talaga ng kasalanan ang buhay ng makasalanan. Bakit? Kinakailangan kang lagyan ng bago. Bakit yung dati, wala nang makita ang Diyos na maganda? Are you with me? That's why you cannot worship God in the beauty of holiness unless your heart first is beautiful. Hanggat hindi ka ligtas, masama ang puso mo. Kaya hindi ka pwede pumunta ng langit. Baka makarasan mo doon ng anghel. Nagkakalalaki ka. Are you with me? Amen o ba? Amen. Holy heart. Ngayon, pagdating naman sa Kristiyano, anong puso meron ng Kristiyano? Ito ang tinitingnan Diyos. Bakit? Alam ka, pag ikaw ay Kristiyano, andyan ang Holy Spirit. Amen? Andyan ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang iaaraw natin sa pagsamba ay ang pagpapalinis lagi sa dugo ni Jesus. Are you with me? Labas sa pusong tinitirahan ng Banal na Espiritu, labas sa pusong tinitirahan ni Kristo, labas sa pusong nilinis ng dugo ni Kristo, you cannot worship God in the beauty of holiness. Why? Your heart is not beautiful. Are you with me? Kaya andito ka na, tulala ka pa. Masaya ka dapat dito. Amen. Amen. Ikaw dapat ay masigla dito. Ikaw dapat ay handa na sambahin si Kristo dahil wala namang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Napatawad nga niyan dati yung pagganamang nagagawa mo ngayon. Pero bakit hindi ka makasaya ba? Deepen ourselves to the Word of God. Amen. Ito rin ang unang, ito yung, alam mo, pagka ikaw ay Kristiyano, Proverbs 14:14, tingnan niyo po ang 14:14. Hindi lang ito yung tinitingnan ng Diyos dahil andito ang Banal na Espiritu, pero nakakalungkot, ito rin yung unang lumalayo sa Diyos. Amen? Ang unsaved, hindi na lumalayo, sagyang malayo na yun. Tama? Ang pusong lumalayo sa Diyos, yung mga saved. Kaya nga, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iba na ang first love mo ngayon. Hindi na sa Jesus. Ano yung lumalayo doon? Bago lumayo ang katawan mo sa gawain ng Diyos, inilayo mo muna ang puso mo sa Diyos. Amen? The backslidden heart shall be filled with his own ways. Yan. Kaya ang mga Kristiyanong, iniwala, ligtas ang backslider. Pero kung anak ka talaga ng Diyos, backslider ka lang, ilalapit at ilalapit ka uli ng Diyos sa kanyang paraan. At matakot kayo. Kapag matigas ang ulo mo, mabigat ang paraan ng Diyos.
Amen? Huwag sanang saka tayo matauhan pag may pinigtaw pa ang Diyos sa ating pamilya. O kaya sa ating ari-arian. Galit man ang Diyos, mahal ka niya. Ayaw ka niyang malayo sa Kanya. Ang Diyos ay mapanay buguin. Ano ibig sabihin mapanay buguin? Dalawang ibig sabihin mapanay buguin. Bakit? Ba't bakit pagpapalit, wala mong kaloriat-loriat yung pinagpalit mo? Amen? Kaya hindi ako maipagpalit ni Madam. Walang gaya ko. Tama? Ngayon, kung may pinagpapalit ka sa Diyos, sinong gaya niya? Ha? May mas maganda pa ba sa Diyos? Mas may makapangyarihan pa ba sa Diyos? May mas matalino pa ba sa Diyos? Mas may babanal pa ba sa Diyos? May mas pag-ibig pa ba sa Diyos? Ngayon, kung ipinagpalit mo siya, we are nothing but a foolish one. Amen? Pero bago ka lumayo sa Diyos, una munang lumayo ang puso. Tama? Kumusta ang iyong puso? Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. The beautiful heart. Holy heart. Hindi backslider. Heart. Pwedeng pastor, backslider din, heart din. Pwedeng asawa, kahit ang choir members. Amen. Pwede din backslider in heart. Kahit workers, alam ng Diyos ang ating puso. Diyan nga siya nakatingin. Yan ang tinitingnan niya. Are you with me? The backslider in heart, ngayon ang backslider in heart. Are you listening? Shall be filled with His own ways. Hindi na ways of God, His own ways. Ano? Filled. Not just doing His will, but filled with His own will. Alam mo, ang Diyos, kaya ako naglagay ng quote eh. Ang sabi ng Biblia, unahin ang Panginoon. Hindi sangkalanin ang pangalan ng Panginoon. Paano ibig ko sabihin? Gagamitin ko ito sa Panginoon. Don't sangkalan His name. Ang sa Tagalog yun, sa English yun. Don't sangkalan His name. Amen? Don't tartaration His name. Minsan, ginagamit lang natin ang pangalan ng Panginoon eh, pero malayo na ang ating puso. Nabubuhay na tayo sa ating gusto. Ang Diyos kumbaga saklat, maganda na lang cover. Pero in reality, deep inside, ay hindi. Malayo na sa Diyos. Kaya pwedeng may pareseyo din sa loob ng simbahan. Alam niyo ba mga kapatid, bawal sa bayan ang plastic. Pag bibili ka doon, ang lalagyan doon, puro supot. Bakit? Bawal ang plastic. Kung sa bayan nga, bawal ang plastic. Sa simbahan, bawal din ang plastikan. Huwag nating sangkalanin ang pangalan ng Diyos. Nakakalungkot eh. Alam niyo ang pastor, tama yung sinabi ni Brother Albert, ang pastor may gift of discernment. Hindi siya napapadala sa mga malalamyos na salita. Action for me speak always louder than your words. Kahit hindi ka naimik, pero nakikita kitang lagi. Masaya ako doon. Pero kahit paanong gaganda ng sinasabi mo, lagi kang wala, hindi ako nagagandahan. Dahil Diyos mismo yun eh. Yun ang wisdom ng Diyos eh. Yun ang wisdom ng Diyos. At saka hindi tayo tatayo sa tayo niya. Laging siya ang mas magaling, siya ang mas matalino, siya ang makapangyarihan sa lahat, hindi ikaw. Don't sangkalan His name. Maganda sa quotation niya. Lagyan niya ng background, sangkalan. Don't sangkalan. Di ka ganyan si Saul? Ay, kaya itinira ko yan eh. Ihahandog ko sa Panginoon. Huwag mong sangkalanin ang pangalan ng Panginoon. Alam naman ang Diyos ang motibo mo. Mas takot ka sa tao. Magpapaganda ka pa ng salita. Ang totoo na mas natakot ka sa tao kaysa sa Diyos. Kaya panalangin niyo, pastor, huwag matakot sa tao. Mas matakot sa Diyos. Kaya ang pastor niyo, kahit nasasaktan kayo, nagpipreach pa rin. Bakit? Mas takot ako sa Diyos kaysa sa inyo. Ay mas magagaanin kung mawala kayo kaysa ang Diyos ang mawala sa akin.
Dahil hindi man kayo nabuhay sa akin eh. Tapos nga pa ninyo, hindi nyo pa naibigay. Yung nga ang aming buhay. Tapos kayo matatakot sa inyo. Ubay, suri. Doon ka na, bumalik ulit sa, tapos na pumisa, humayo kayong payapa. Doon na kayo. Ang kailangan natin dito, hindi sinasangkalan ang pangalan ng Panginoon. Ayan eh. Amen. At hindi ako galit sa inyo. Muhi lang. Nagsasabi lang ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen. Tama? Paano kung magagalit sa inyo, pinagpipirik ko nga kayo araw-araw? Kaya nyo bang, kayo ba nagpipirik sa inyo, sa akin araw-araw? Eh dapat naman, iisa ako. Ang aking asawa, ang hirap ay kayo. Baka sa iba dito, hindi nyo kilala eh. Hindi ko rin. Bakit? Binabaybay ko kayo eh. Paano mangyayaring galit ako sa inyo? Pinapangaral ko lang to. Ay sabi, worship the Lord in the beauty of His holiness. So, ang beauty, yung katag-op, ang tayo nga eh, kaya sa artista, marunong silang magtuwang ng live partner. Di ka? Ano na naging katawa-tawa? Nung maging love team ay si Chitaay at saka si Chris Aquino. Alam mo na ang tao yun, patawa lang yun. Pero talaga pinagtutuwang, Rudy Fernandez, Lorna Tolentino. Oh, bakit? Ay, gwapo at maganda eh. Susan Roses, Bernardo Po Jr. Yun lang ang kaya kong banggitin kasi hindi ko na alam yung mga panahon ngayon. Bakit? Alam nilang pagtuwangin ang maganda at sa pogi. Kaya wag mong sasambahin ng Diyos na siya'y banal na nasa kasalanan ka. Hindi swak. Amen? Amen. Aalisin niyo ang kamunduhan sa inyong buhay. Ipagpare niyo, pagsisihan niyo. Kaya sabi na sa mga saserdote, sanctify yourselves. Bago mo tanganan ang Ark of the Covenant, sanctify yourselves. Sa aming mga preacher, pray first before you preach. God knows our hearts. God knows our private life. Hindi madaling magdala ng salita ng Diyos. Kala nyo kayo madali yun? Malaki kami pananagutan kung kami mayabang sa mali. Kami na may pamali-mali din. Bago kayo umiyak, kami muna ang iiyak. Bago kayo sabugan, kami muna sabog. Bago kayo tamaan, kami muna napagtamaan. Pero maganda sa amin, napagtamaan kami, nakakangiti pa kami. Yung pag natamaan din, nabalik. Are you with me? Amen. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Alam mo, ang taong maayos, ay nituwan-tuwa kahit wala. May nga again, so ibig sabihin ng contentment talaga nasa Diyos. Amen. Okay. Ito ang tinitingnan ng Diyos. Ito rin ang unang lumalayo sa Diyos. At ito yung contrite and broken heart. Kaya mapapansin natin, pagtsaga natin, Matthew. Ito may 4 na puntos lang. Matthew chapter 5, 1-7. Tignan niyo po, iba na ang puso ng Kristiyano. Siya ay may Holy Spirit, siya ay may Kristo, siya ay nalinis ng dugo. Ito yung nanghihina, ito yung lumalayo. Kaya mga kapatid, pag malayo ng puso mo, edi sa puso ka uli magsimula. Search ourselves. Amen. Kasi ang paglayo naman natin, ang nakakakita ay Diyos, hindi ang tao. At ikaw nakakaharamount na yan. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. Sabi ng Amerikano, give me that mountain! Wala man nakakaintindi sa kanya sinasabi nyo. Give me that mountain! Ano kaya yun? Sa Joshua, yung pala ibig sabihin, give me that mountain. Kaya pag sinabi, give me that mountain! And seeing the multitudes, and he went up into mountain. Mountain. And he was set. His disciples come unto him. Gaano karami yan? Multitudes. Multitudes. Marami yun. Verse 2. And he opened his mouth and taught them, saying, he taught the word of God to the multitude. At ang sabi niya,
Are you with me? Blessed are the poor in spirit, mga kapatid. Out of that multitude, hindi lahat mapalad. Sapagkat hindi lahat ayos ang puso. Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Ano ibig sabihin na yan? Mababang kalooban. Alam mo, ang tunay na Kristiyano, may mababang kalooban. Sa Ezekiel 36:26-7, aalsin ko sa inyo ang batong puso. Hanggat hindi ka ligtas, ang taas mo, ang tigas mo sa Diyos. Pero pag ikaw ay ligtas, blessed are you. Why? Ikaw ay poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Verse 4. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ano yung mourn? Sila'y nahahapis, sila'y napipigati, sila'y nasasaktan, sila'y nalulungkot sa kanilang kasalanan. Yan ang puso ng ligtas. Worship the Lord in the beauty of holiness. Holy heart. Pag unbeliever, walang maasahan ng Diyos. Pero pag believer, malambot ka sa mali. Hindi ka palaban sa mali. You're mourning. Pag sinabing mourning, nahahapis, para kang namatayan. Lungkot na lungkot ang buhay mo pag malayo ka sa Diyos. Pag tunay kang anak ng Diyos, hindi ka masaya na malayo sa Kanya. Are you listening? Verse 5. Blessed are the meek. The meek. For they shall inherit the earth. Ano ibig sabihin ng meek? Tigre. Ang tupa ay meek, maamo. Pag sinabing maamo, masunurin. Amen? Nalili siya, pero ang likas ay masunurin. Ang anak ng Diyos ay tupa, hindi kambing na nanunuwag. Hindi baboy na masaya sa putik at nagpupusali. Ang anak ng Diyos ay meek. Beauty. Worship the Word, worship God in the beauty of His holiness. Worship God with a holy heart. Ang pusong banal na anak ng Diyos, mapagpakumbaba, tumatangis, maamo. Then verse 6. Are you with me? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Kaya mga kapatid, mahaba na sa iyo ang isang buwan na kaya mong tiisin na hindi ka makasimba. Dahil uhaw ka. Kaya mo bang mabuhay na walang tubig? Bet kaya mong mabuhay na walang Jesus? Are you listening? Yan ang heart. Let us worship God in the beauty of holiness. That is a holy heart. Hindi mapakali na wala ang salita ng Diyos. Hindi mapakali na wala ang preaching. Hindi mapakali na hindi kasama ang mga anak ng Diyos. Masaya ka sa piling ng mga anak ng Diyos. Ganyan dapat ang anak ng Diyos. Yan ang magandang puso. Verse 7. Andiyan pa ba kayo? Blessed are the merciful, for they shall be obtain mercy. Alam niyo ba, pagdating ng 13 to 16, are you with me? Tignan babasahin lahat. Kayo ang asin ng sanglibutan. Kayo ang ilaw. Ibig sabihin, ang asin, magandang impluensya sa nabubulok na mundo. Ang ilaw, magandang impluensya sa madilim na mundo. So, tayo ang asin, tayo ang ilaw. Tayo ay magandang impluensya sa mundo kung tayo muna ang unang impluensyado ng Diyos. Hindi ka pwede maging asin, ilaw, kung ang Diyos sa iyo ay ang dilim-dilim. You cannot be a good influence to the world if the Lord has no real influence to your life. Before you become a good influence to the world, you must be well influenced by the Lord. Amen. Are you listening?
holy heart to holy God. Are you with me? Then number 2, not only holy heart, but also holy head. Tingnan niyo po ang 13 to 27. Hindi ko na bubuksan ng Bible. Yan na lang. But holy head. Siyempre, may magandang puso, may maganda ring utak. Amen. Ang sabi ng Bible, mula sa puso, lumalabas sa inyo ang masasamang pag-iisip. Ibig sabihin, ang lahat ng function ng isip ay kung ano yung laman ng puso. Amen? Kumusta kayo? Kumusta ang isip niyo ngayon sa akin? Ako na naman pinatatamaan, Pastor. Kaya nga susunod niyo. If you have a good heart, you have to have a good head. Amen. Amen. Kayong binhi ng Israel, na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Jacob, na kanyang pinili. Sige, pakiano na natin. 3 minutes. Diyan ako nakabase. Siyang Panginoon nating Diyos. Mga kapatid, dapat ang ating head may alam. Amen? A good head ay mayroong knowledge about God. Siya ang ating Panginoon, Diyos. Hindi kung sino-sino. Siya! Mga kapatid, kung si Jesus ay nasa iyong puso, dapat nasa iyo ding ulo. At ang laman dapat ng ulo, siya lang ang Diyos. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga katulan ay nasa kasangkalupaan. Siya talaga ang naglalapat ng tama. Siya nagsuswak na kung anong karampatan. Hindi ang Pangulo, ang Diyos. Kaya mga kapatid, aasa tayo ng pagpapala. Kapala-palaga ang ating buhay talaga. Lagi sinasabi sa inyo, hindi lahat ng sipag ay tama. Merong sipag na takot lamang. Ay, mamamatay ako pag hindi gumawa. Hindi ko sa inyo, merong patulog-tulog lang buhay pa eh. Hindi Diyos talaga na buhay. Amen. Dito ka na lang matulog. At least nasa bahay ka ng Diyos. Verse 16. Ano sabi ng verse 16? Andiyan ba kaya? Andiyan pa na. Alalahanin ninyo ang kanyang tipan. Magpakailanman. Ibig sabihin, may pangako ang Diyos sa Israel. Ang Diyos pag nangako, hindi mapapako. Dapat laman ang ating utak, mga pangako ng Diyos. May buhay na walang hanggan ka. Unahin mo ang Diyos at idaragdag niya ang lahat. Huwag mo siyang ihuli, hindi sa bagay sa huli. Laman pa gaya ng ating ulo. Let us worship God, not only in the beauty of our hearts, but also in the beauty of our head. Alalahanin ninyo, huwag niyong kalimutan. Nagkapera lang, wala na ang taise. Nakakita lang ng pogi, nalimutan ng si Baptise. Always remember the covenant of God. Amen. Ang salita ng kanyang inuutos, sa libot-libot sa halik-lahi. Alam mo, ang Diyos, maraming generation na dyan, pero ang Diyos is the same. Hindi nagbabago ang Diyos. Ilagay natin yan sa ating head. Hindi babali ang Diyos. 16. Are you listening? Abay, makinig naman kayo. Pagod na ako eh. Verse 16. 17 ba? Ang tipan ng kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. Verse 17. At pinatutuhanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan. Kay Israel na pinakawalang hanggang tipan. Hindi talaga mababago ang pangako ng Diyos kay Abraham. At alam niyo ba ang pangako sa atin ng Diyos, hindi rin yan mababago. Alam mo kung bakit hindi mababago? Hindi yan nakasangkalan kung kaninong pangalan. Nakasangkalan yan sa integridad ng Diyos. Pag siya nagbago, siya ang mapapasama. Kaya tayo pasimplang-simplang, tapat pa rin ng Diyos. Bakit? Pag siya ang nagbago, hindi siya Diyos. Kaya ang ating kaligtasan, kahit tayo backslider, ligtas pa rin tayo. Bakit? Sa Kanya nakatayo. Nakataya ang pangako. Hindi sa pinangakuan. Pero huwag natin abusuhin.
Verse 18, are you with me? Na sinasabi, sa iyo ibibigay ko ang lupay ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana. Mangyayari ho yan. 1,000 years reign of Christ. Malapit na ho yan. Noong kayo'y kakaunting tao sa bilang, oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon. Sige. Tuloy ang ligaya. Ang pamimingot. Andun eh. At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, at mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan, hindi niya tiniis na gawan sila ninuman ng kasamaan. O, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila. Tandaan niyo yan ang covenant ko, Israel. Worship God in the beauty of holiness, beauty of heart, beauty of head. Dapat yung maalaala kung sino ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Then verse 23. Kasi na, 22. Okay. Kayo magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. Ang kanyang mga kamanghamanghang gawa, huwag niyong kalimutan. Isaksak niyo yan sa inyong mga kukote. Ang kanyang mga dakilang gawa. Lalo na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? Ang tao lagi nakakala mo yan eh. Pag nakakita ng pugi, kung baka likakalalaki. Ba't ang dali mo mapahanga ng tao? Yan, Diyos. Amen? Sana may alam ang ating isip. Sabi nga, napapuspos kayo ng karunungan ng salita ni Kristo. Verse 25. Hanggang sabi ka, hanggang saan? 27. Sapagkat dakila ang Panginoon. Dakila ang Panginoon. Let us worship God in the beauty of head. Dapat alam natin ng ating ulo na ang Diyos ay dakila. At marapat na purihing mainam. Hindi medyo-medyo. Sisimba din lang, ibiga umaga lang, hanggang hapon. Mainam! Kung magbibigay ka, hindi yung tira-tirahan. Mainam! Kung magsusuot ka, hindi yung tubal. Mainam! Isaksak natin yan sa ating head. Siya rin ang may marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos. Ginagalang mo yung laking-laking revolto doon sa may ano. Hindi yun ang Diyos. Verse 27. Verse 27. Karangalan, kamahalan, ang nangasarap niya. Kalakasan, kasayahan, ang nasa kanyang tahanan. Ilagay natin yan sa isip natin. Amen? Gusto nyo ba yung buhay may rangal? Mahalin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Gusto nyo ba ang inyong buhay masiglat malakas? Unahin mo ang Diyos. Ilagay natin yan sa ating isip. Worship the Lord in the beauty of His holiness, holy heart, holy head. Then, verse 23. Verse 2 and 3, I mean. Tama ba? Ito, 23, siguro. Tama. Kayo'y magsiawit sa Panginoon. Buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Mga kapatid, actually itong context natin, ito'y buhat sa, ito'y laman ng awit ni David. Not only holy heart, holy head, but also holy hymn. Mga kapatid, sambahin din natin ang Diyos sa magandang awit. Hindi na aray nako. Hindi na maywe. Hindi na gumuhong kastilyo. Hindi na utokso, layuan mo ako. Hindi bayang magiliw. Kundi sabi, yung naglalaman ng kadakilaan ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, maging awitin, sumasamba sa Diyos. Hindi yung, alam mo, ang pag-awit, sabi nila, inihahanda ka sa pagsamba. Ang iba naman, yung pag-awit pa lang ay pagsamba na. Pareho kung tinatanggap yun. O, sundan natin, albay tanggapin natin. Kung ang pag-awit ay paghanda sa pagsamba, ay hindi ito paghanda sa pagtulog. Tama? Amen. Hindi ako kumanta ng napakalungkot yan, bumigay tuloy. Hindi gano'n. Naku po naman, Maria Jose. Okay. Verse 7 hanggang 9. Tingnan niyo po, verse 7 hanggang 9. Andiyan po ba kayo? Nang magkagayoy ng araw na iyay unang iniutos ni David ang magpasalamat sa Panginoon sa magitan ng kamay ni Asaph at ng kanyang mga kapatid. Verse 8. O kayo mga pasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Verse 9. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kanya. Amen? Kaya gusto din natin ang ating cellphone naka-off. Bakit? Baka may tumawag. Ang ringtone ay iba. Amen? Pwede mangyari yun. Ay, wala akong bagong alam na awitin ngayon. Sa totoo na. Ang alam ko lang yung mga kay-email the popping. Kaya na, tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Yeah, ilang mga alam kong awit eh. Kanina, ako nasa CR, parang may naawit na mundo. Sabi, bit pa rin ang aking awit yung mundo. Ang awit niya halata ang lungkot sa iyong mga mata. Ba't pangibig kayo ng kanta ko? Paano iba eh? Aawit sana ako habang nasa CR, ibang nalabas eh. Minsan ngayon nalabas, minsan, hatching ng hatching. Iba yun. Lalong masama ito bakit? Bata pa naman kami lutunan ng ganyang mga awitin eh. Noong ang tatay mag-abroad hindi nilang kasi ang daming balay, puro laman yan mga, salay, mga Santa Clara, Pinong-Pino, bigyan nyo kami ng asawang 13. Pero alam niyo ba, sinabing, umawit kayo ng bagong awit, ang tunay na Kristiyano may bagong awit. Tingnan natin ang Efeso. Tingnan natin, patulan natin Efeso. Efeso chapter 5, verse 19. Ayan na ba yan? Na kayo'y magsang-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Hindi, alam niyo, ang laman ng awitin ng mga unbeliever, puro kasawian. Tama ba? Hindi ako laruan na yung iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Tama yan, puro kabiguan eh. Pagsala naman sa kabiguan pagtataksil, kayamanan. Kung ano na. Pero sabi, kapag sumasamba ka sa Diyos, awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Kaya sa awit pa lang, dapat ang ating inaawit, ninanamnam natin yung mga mensahe ng Diyos. Amen? Nais mo bang puso ay luminis? Binyag ang lunas, binyag. Hindi naman ganun. Awit pa lang. Magandang awit para sa magandang inaawitan. Amen. Ay uno niyang harana, uso ang harana. Kaisipokwang inaharana. Dungawin mo sana. Ay, ano ba? Ibig kong magtapat sa babaeng payat. Ngunit nangingimi ako pagkat butot balat. Uy, na yung mga harana nun. Ay, ang hinaharang ay payat.
Alam, sa totoo na, gusto ko talaga ang boses ni Victor Wood. Tignan niyo yung mga singer ko. Victor Wood, patay na yun. Sa Eddie Pellegrino, yung mga boses na yun, talagang may dating sa akin pag yun ang umawit na yan. Please, Caroline. Okay, kahit ako'y believer niya, kagad na gano'n. Kagalang ito si Victor Wood. Pag itong dumali, talaga ako'y kahit unbeliever, mapapano po eh. Bakit? Mga batid, kantahan natin ang maganda ng Diyos, ng magandang kanta. Amen? Then last, amen na natin ang Diyos ng magandang amen. Last na eh. Not only holy heart, holy head, holy hymn, but also holy hands. Yan, ako pastor, alam ko na yan. Alam ko na yan, basta ganyang hands. Are you with me? Verse 28 and 29, ano sabi dyan? Bigay kayo! Kita mo na yan, pastor. Holy hands. Amen? Ano ba, may hawak? Ay, di hands. Walang sumasamba sa Diyos na hindi nagkakaloob sa Diyos. Tama? Magbigay kayo sa Panginoon. Kayong mga angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kalwalatian at ng kalakasan. Ay, Pastor, ano ba yung inyong pinagsweldohan? Yan ay bunga ng inyong lakas. Kaya pag kayo nagbibigay ng tithes offering, you worship God with all your strength. Bakit? Bunga yan ng iyong pagpapagal. Are you with me? Mga batid, are you worshiping the Lord due to His name in the beauty of His holiness? Not only holy heart, holy head, holy hymn, but also holy hands. Dapat ang kamay nito tuwing linggo may dalang handog sa Panginoon. Amen. Then verse 29. Ano sabi ng verse 29? Dito pong tatapos. Inyong ibigay sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Mga batid, dapat marapat. Hindi patama. Hindi nakaw. Hindi kupit. Marapat. Kung 10%, 10%. Kung offering. Kaya sabi ng Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang inyong may kapo sa aking kamalig. Pastor, hindi ako pwede dyan. Wala akong kamay. Hindi magpaputol ka ng kamay kung gusto mong hindi applicable to sa iyo. Are you with me? Kapag may good heart, check may good heads. At may good lips. Aawit ka na maayos. Maglalathala ka na sa Panginoon. Then mayroon kang good hands. Ibibigay mo yung sa Panginoon. Is that clear? Kayo ba'y sumamba kanina? Naibigay niyo ba yung dapat? Amen? Yung iba, halimbawa, huwag niyo itong ugaliin. Ako sana yung nagbigay ng kabilang linggo, kaso lang wala namang offering eh. Di ang gato ang plano, di sa susunod na linggo. Hindi yung, hindi ka naman naibigay, di akin na. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen ho ba? Maliwanag ho ba? In the beauty of our hands. Tayo manalangin.